Itong si Christian Esguerra mga pre, hindi po maka-move on, nasasaktan. Tapos dito medyo may banat pa siya sa Pangulong Bongbong Marcos, oo. Medyo alam mo, sinabihan pa nga yung sinabihan pa nga yung, mga loyalista, parang ano daw, parang, kaugali lang daw ng mga DDS. Hindi mo ba alam, Christian Esguerra, na may mga dilawan na nakasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos? So dinadamay mo sila. 'Di ba? Kasi may mga dilawang nakasuporta, eh. So ibig sabihin yung mga dilawan na 'to, kasing ugali ng mga DDS din. Alam mo ba yung ugali ng mga DDS? Nagbabanta, nanlalait, nagpe-fake news, 'di ba? Nagmumura. Lahat ginagawa na nila. So ibig sabihin, kaugali ng mga dilawan at mga loyalista yung ugali ng mga DDS, gano'n. So nilaglag mo yung mga supporter ng mga dilawan. Nilaglag mo. Press 1 po, sinong dilawan dito? Press 1. Oh. So kumbaga, sarili mo, binubuhat mo, pero yung mga nanonood sa'yo, nilalaglag mo. Nakakahiya ka eh. So ito na po, no? Pakinggan po natin yung kanyang mga sasabihin dito. Against me. Okay na po yun. It's par for the course. Pero napapansin ko lang talaga, meron pong coordinated, massive coordinated online attacks. Bakit kaya? So dinami-dami ng pagtsatsagaan na pag-aaksayan nila ng oras. Ako yung aaraw-arawin nila. So, bakit? Bakit ayaw mo ba? Ayaw mo ba? Sa dinami-daming pag-aaksaya ng oras, bakit ikaw pa? Palpak eh. At dapat naiintindihan mo yan. Kasi matagal ka na sa mundo ng social media. 'Di ba? Na kapag nakagawa ka ng issue, minsan nagtatagal pa nga ng linggo yan bago mawala. May mali ka eh. Nasisilip yung pagkakamali mo, so bakit parang ayaw mo? Ha? Bihira naman, oh. Kaya tuwan-tuwa ngayon yung mga DDS vloggers, diba? Sinasabi nila, magkakampi raw kami ng mga BBM at nag-aaway-away na raw kami magkakampi. Ganun din mag-isip yung mga DDS, no? Para bang hindi mo alam kasi hinuhugot yung common sense, eh. Tapos, ikaw kaya may common sense ka? Pare-pareho, alam mo, ito yung dapat ikumpara. Ikaw, Christian Esguerra at mga DDS, pare-pareho kayo ng utak. Oo, mga linta kayo. Mga legit na linta. Yun yung totoo dyan. Kaya wag mong idadama itong mga loyalista or mga supporter ng mga dilaw na nakasuporta kay PBBM. Wag mong ikukumpara doon sa mga DDS. 'Diba? Malalagas yung subscriber mo niyan. Pag ganyan ka, ilan na yung nawala sa'yo? Ilan na yung nawala? Ang dami ng subscriber na nawala kay Christian Esguerra mga pre. Ilan na ba yung nawala? Grabe no? 706 to 715. 10,000 na yata. 10K subscribers yung nawala sa'yo. Masakit yun. 10K subscribers. Lagas. Kasi dati 716 subscribers ka. Ngayon, tama ba? 716 subscribers. Ngayon, ano ka na lang, 706K subscribers. So, 10,000 mahigit na yung nawala sa'yo. Imbis pataas yung channel mo, pabagsak ka. Tapos tingnan mo yung, channel mo. Sigurado masasaktan ka niyan, kaya nag-iiyak ka ngayon. Lagapak, pababa. Pero nakikita, iba pa yung Facebook, may nag-unfollow pa sa'yo dyan. mga comment naman sa akin ng mga loyalista, sabi ko na DDS yan eh. Diba? Sabi na pro Sara Duterte yan eh. Kayo na po humusga, no? Sa mga nagtsatsaga dito sa walang kakwenta-kwentang podcast na ito. Kung ako po ay pro Duterte. Alam nyo kasi, ang hindi nare-realize sa iba rito, there's more to this platform than simply
expressing your views, being popular, earning in the process. Ibig sabihin, 11K na yung nawala, mahigit. Kasi may nag-comment dito, sabi ni Intensity, 717K to 706K. Yun. Malala. Kaya pala nag-iiyak to. Ay naku po, kawawa. Kawawa naman pala to. Getting lots of followers. Yung term na yun, that in itself, diba, binabanggit ko po sa inyo. Talagang cringy yung term na yun, followers. Para kami kulto eh. Hindi po ba? Para gamitin mo yung term na follower. Tapos yung term na influencer, inis na inis din po ako doon dahil binabanggit ko po ito sa mga forum na sa akin napakababaw, napaka-superficial yung term na influencer. Maniwala man kayo sa hindi. Siguro naman doon sa mga nagtsatsaga sa walang kwentang podcast na ito over the years, siguro naman malinaw po sa inyo kung ano yung mga pinapanindigan natin dito. Ang pinopromote po natin dito, yung mga tamang values at hindi po yung mga politiko. Ayan, syempre, meron tayong mga masasagasaan dito. Pero ang sabi ko nga, nakikita nyo naman yung difference, hindi po ba? Pag balikan nyo yung mga banat ng banat dito. Tayo, pinagkakakitaan, diba? Ginagawa tayong content nila, diba? Tapos kung ano yung mga binibintang sa akin. Ikaw din naman. Pinagkakakitaan mo rin naman yung mga content mo. Pareho lang. Pagkakitaan ka rin namin. Kung ayaw mong pagkakitaan ka, huwag ka na mag-podcast. Ang problema nila, binibait nila tayo eh. Binibait nila tayo. Okay, ito sabi, nakuha out ka ni Claire Castro, labas mo daw yung ebidensya mo. Hindi nyo ba nadinig yung sinabi ko? In logic? Logic ang pinag-uusapan ko dito. Kasi you're talking here of the power of the president at pinsan mo yung Speaker of the House. Kontrolado mo yung House. Para maparustan ka ng ganun. Baka Pinsan mo yung Speaker of the House. Pero kung kontrolado mo yung House, dapat si Martin Romualdez sana nagmatigas na yun at hindi bababa bilang House Speaker. Pero bakit bumaba? Bakit bumaba? Ganun na lang eh. Isipin na lang po natin. Kasi kung gahaman sila sa kapangyarihan, kahit ako kung gahaman ako, House Speaker ako, bakit ako bababa bilang House Speaker? Yun na lang po yung isipin natin. Pero bakit siya nagpakumbaba? Dahil ano po sila? Marunong sumunod sa proseso. Diba? nagkulang sa pagtutok. Ganun na lang po. Sige. Tanggalin na natin yung mga ganong komentaryo. Siguro na lang, tanongin na lang natin, baka po ba nagkulang sa pagtutok? Pasensya na po, no? Tsaka alam niyo yung nangyayari sa atin ngayon, itong coordinated attacks dito sa inyong lingkod. Na walang kakwenta-kwenta naman to begin with itong podcast natin. Alam niyo, this validates a recent study. If I'm not mistaken, ito yung kasama sa mga lumabas dun sa Reuters Institute study. Pinag-aaral po nila yung mga media environments across the world, kasama po rin yung Pilipinas. At lumalabas po doon na mataas yung porsyento ng mga tao na talagang tinatangkilik. Mas tinatangkilik, let's say, social media kumpara doon sa mga traditional news platforms. Pag yung platform sa social media ay nagko-conform yung content doon sa paniniwalaan nila. Yun po yun eh. Parang ganito. Nakikita ko marami nag-unfollow kasi kasama ito doon sa massive campaign. Nakikita mo may nag-unfollow. Sabi ko naman sa'yo, ang supporter mo is may dilaw, may mga loyalista, halo-halo yan. Ikaw ba naman sabihin mo, yung mga loyalista at mga DDS, pare-pareho lang. Pare-pareho lang ng ugali. Tapos, may mga dilawan ding nanonood or nakasuporta kay PBBM, damay sila. Ayan, hindi lang naman po yung nag-unsubscribe sa'yo, hindi lang man mga loyalista, pati mga dilawan din. Diba? Ayan, nilaglag mo sila eh. Tinira mo sila eh. Mali yung banat mo eh. Yun itong mga pro-Marcos content creators eh. Talagang kitang-kita mo, talagang it's plain to see for everyone. Massive yung campaign. And naturally, marami akong nakita nabawas doon sa ating subscribers. Sa akin, wala pong problema. Ano problema sa kanya? Sige. Kung magkakarapatan nyo po yan, mag-follow kayo hindi, wala pong problema. Mag-subscribe kayo hindi. Kung sa tingin nyo, hindi para sa inyo yung content na ito, that's fine. Doon kayo pumunta sa content na sa tingin nyo, okay. Pero nasasaktan ka. Nasasaktan ka eh. Halata. Madaling sabihin yan sa totoo lang. Napakadali. Pero sa loob-loob mo, durog ka eh. Kasi siguro ko sa inyo, yung pinanggagalingan ng mga sinasabi ko rito, it comes from a place of principle. Hindi dahil binebenta ko yung kaluluwa o yung prinsipyo dito sa mga pinag-uusapan natin. Alam niyo po yan, no? Binebenta mo yung kaluluwa? Pero bakit parang binubuhay mo yung kaluluwa? Pinopromote mo yung kaluluwa nung wala na. Diba? Yun yung nakikita namin eh. Alam ko magigets yung sinasabi ko Kita niyo naman siguro yan doon sa mga nagtsatsaga rito sa walang kwentang podcast na ito. Alam niyo ba't ako nag-address ito? Dati bala ko talaga ignore pero kasi maraming nagpapaano, maraming nag-uudyok. Sumagot ka na ganyan. Kasi nga mukhang mukhang orchestrated, massive and I suppose well-funded itong campaign na ito. Kasi kitang-kita mo yung all the boxes natitik nila eh. Brenda Barton, shoutout po Ayan. Target nila. Ang target nila patahimikin tayo, basically. Yun po yun. Oo. Yun naman, syempre. Ang target nila,
walang nagpapatahimik sa'yo, Christian Esguerra. Kaya ka lang nasisita dito dahil wrong move ka. May nagsabi ba dito, manahimik ka na nga dyan. May mga vlogger bang nagsabi, hoy, Christian Esguerra, tigilan mo yan. Manahimik ka, wag ka na mag-content ng ganyan, wag ka na mag-vlog. Wala po. Eh, binibigyan lang ng opinion o reaction yung sinabi mo kay Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag mong tanga. Di ba? Nakikita mo naman yung mga achievements po ng Pangulo about flood control, 'di ba? Yung mga nasangkot sa pagnanakaw, 'di ba? Mga kawatan. Pinakulong po ng Pangulo, hindi mo ba nakikita 'yon? Hmm? Yun na lang sana eh, 'di ba? Yun na lang po sana yung isipin ng taong ito. Yung mga malalaking tao na pinakulong ng Pangulo. 'Di ba? Tapos tatawagin mo pang tanga. Kung tanga yung Pangulo, ano ka? Anong nagawa mo? Dumi ka lang ng kuko ng Pangulo. Kaya, uulitin ko yung tanong. Kung tanga yung Pangulo, ano ka? Baka tae ka. Ay, nako. Hindi ba naisip nito mga pro DDS, nung pro BBM crowd na ito? Sa tingin ko naman walang kinalaman ng Malacanang dito. Oh, nilalahat po niya. Oh, nilalahat niya yung mga taga-suporta po ni PBBM. Walang kinalaman ng Malacanang. Kasi napakabusilak po nila eh. Oh, iba magsalita, no? Walang kinalaman ng Malacanang. Oh, tibay ng mukha, no? Tibay ng mukha. Pag pinatahimik ako, di nababawasan yung mga naghihimay dito sa mga pinagagawa ng mga Duterte. Eh, di ba kalaban niyo yung mga Duterte? Hindi ba tatamaan din kayo? I mean, konting ano lang. Ay, salamat Brenda Barton sa mga nag-like dyan. Maraming salamat po. Isa rin sa mga naisip ko, kahit papano, naglabasan out of the woodwork itong mga pro-Marcos vloggers. Kasi napapansin ko lang before, yung very active yung mga DDS vloggers eh. Kaya nga di ba dati ko napapansin, ilan sa mga episodes natin, yung parang natatalo sa narrative itong si mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa laban nila ni Sara Duterte. Di ba? Na, yun ang tingin ko before, natatalo siya sa narrative. Pero if there's one thing I came to realize because of this episode, dito sa pambabash and online bullying sa akin, nakita ko na meron pa. Pambubuli, Paul. Pambubuli ba? Kinikriticize ka lang. Hindi ka binubuli dito. Katulad ng pag-criticize mo sa Pangulo, ganun din yung nangyayari sa'yo ngayon. Kita mo nasaktan ka. Marilo Anway, shoutout po Oh, kinikriticize ka lang ng mga viewers, vloggers. Di ka naman minumura, di ka naman binabalahura, hindi naman po. Kinikriticize ka lang. Katulad ng pag-criticize mo kay Pangulong Bongbong Marcos na tinawag mong tanga. Ngayon bumalik sa'yo, kita mo yung ramdam mo, di ba, nasaktan ka. Si PBBM hindi nag-react. Kinriticize mo siya, hindi siya nag-react. Pero ikaw, nung na-criticize ka, nag-react ka, nasaktan ka. Ngayon, alam mo na yung feeling. Oh, alam mo na, di ba? So, wag feeling malakas. Oh. Nasaktan ka pala eh. Oh. Annalyn, shoutout po sa'yo Kita natin to si Annalyn. Ganun lang yun. Palang tropa rin, no? Meron din palang tropa para sa bugbugan itong sira yung karir, no? grupo ng mga pro-Marcos. Meron pa mga nasa abroad no? And ito, no? Ang isang hindi rin magandang na-realize ko rito, talagang hindi pa po ganun ka-mature yung ating demokrasya. Alam nyo na kung sino yung dapat suportahan. Hindi ang taong ito. Bakit po? Madilawan ka man, mapula ka man, makinig kayo sa akin. Bakit po hindi pwedeng suportahan ng taong ito? Dinamay po kayong lahat eh. Dinamay kayong lahat. Kasi meron po talagang dilawan na loyalista. Naniniwala po ba kayo dyan? Dalawa yung kulay. Dilawan loyalista. Meron po talaga. Dinamay kayo. Susuporta pa ba kayo? Hindi na. Yung iba nga, nag-unsubscribe. Public discourse. Now, we cannot really take criticism. The criticism actually is directed toward a politician that we truly admire. Ayan.
Kunwari kanina nabanggit niyo 'no, sinabi ko, mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa laban niya dito kay Sara Duterte. Eh, 'di ba kayo mga pro-BBM vloggers na na-offend dun sa paggamit ko hindi ko paggamit ng titulo. 'Di ba dapat magalit din kayo sa akin kasi hindi ko binanggit Vice President Sara Duterte. Oh, ibig sabihin hindi kayo consistent eh. Okay. Sige, okay na po 'yan. Marami kasi tatanong, ano ba nangyari? Dami Ito, babatiin lang po natin ng advance happy birthday. Ito na, may mga trolls sa kalagay. Unsubscribe na si Ivan Untalan. Okay lang po yun. Assume na totoong tao kayo, no? Kasi nakikita ko rin, dami mga trolls sa kalagay. Unsubscribe, unfollow na yan, ganyan-ganyan. Pero pagtinin mo yun po, ito. Ka-chat natin to kanina. At salamat po. No? Dalawang channels mo, naka-unsubscribe na ako. Isa lang po channel ko. Isa lang po. Ayan. Yan tayo, mga troll. Ayan. Yan naman. Paano bulo? Ibabading-bading yan. Babading-bading daw tayo. Okay? Ayan. Yan ang ito yung mga tao na, yan, sabi ni Danilo de la Rosa, umayos ka, bias ka, gago. Ayan. Ito yung mga nag-aaway ngayon, mga DDS, mga BBM supporters. Pareho rin ang ugali. DDS BBM supporters daw pare-pareho daw ugali. Damay po yung dilawan dito kasi bakit? May mga dilawan na nakasuporta po kay PBBM. Nanonood kay PBBM. May mga dilawan na loyalista din po. I mean, dalawa yung kulay, di ba? So damay sila. So dami mong binangga dito, Christian Esguerra, no? Pati mga dilawang binangga mo na rin. Hindi mo ba naisip yun? Na lahat ng nanonood sa'yo ay pula at dilaw? Ay, nako. 7K more unsubs to Esguerra, sabi ni Annalyn. Di ba? Kaya kayo po, ano po yung inyong opinion dito? Sira ba yung karir ni Christian? Mukhang sira kasi bagsak yung channel niya mga pre. Sa totoo lang. Bukod sa subscribers, pati yung views niya, bagsak din po. Ginawa mo yan, huwag kang masasaktan ha. I-push mo yan, Christian. Diba? Nandyan na yan panindigan mo na. Salamat sa hindi pa po nakapag-like dyan. Mag-like na po kayo dyan ha. Yun lang naman yung ating reaction mga pre. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating live ngayon, ano? Abangan nyo mamaya, may mga upload po tayo. At yun na nga, bago tayo magtapos, ayan, shoutout po muna sa lahat ng nandito, sa mga silent viewers po. Ayan. Sa mga magre-replay po ng ating video, ayan, maraming salamat din po. So ayan, ako'y magpapaalam po muna pansamantala. Maraming salamat po at yun. Di ko na po kayo siguro may isa-isa dyan. Pero may ano po tayo dyan. May TikTok, may Facebook. Ayan, abangan nyo po yung mga uploads natin dyan. At sa hindi pa po nakafollow sa ating TikTok, Facebook, puntahan nyo na po yan. At kalimbangin nyo na po yung mga ano natin dyan, social media accounts.